magkahalong takot at ganap. Ito ang maramdaman ng mga babae na nagpunta sa libingan. Sa atin dito ay apat yung ating pinoporsyon. Bahagi ko, sabi daw natin ay, well, sa ibang hearing ay tatlo lang. Well, hindi naman natin alam, baka naman may mas marami. Pero may mga babae na nagpunta sa libingan para ihanda ang labing ni Jesus para sa maayos na paglilibing. Kasi Biyernes na kasi ng hapon. Para sa kanila kasi yung Biyernes ng hapon ay kasama na doon sa tinatawag natin araw ng pamamahinga. Bahagi yun. Ang araw ng pamamahinga nila ay Sabado. Kaya dino kapag nagtakip sining na para sa kanila, consider na yun na Sabado. Bahagi yun ng kanilang practice. Kaya hindi nila naihanda ang katawan ni Jesus para sa tinatawag nating proper Jewish burial, yung pamamaraan. Kaya sila ay pumunta sa libingan. Yun yung kanilang ginawa para iayos ang katawan ni Jesus. Kaya din po yung mga idea na anticipated mass ay doon natin din kinuha yung kaisipan ng ating yung pwede tayong mag-anticipated mass. Dati naman ay alas 4, starting 4 o'clock ng hapon. Pwede na tayong mag-anticipated mass. Bagaman may araw pa, pero yun yung pamantayan ng simbahan. Kaya nga po sa Galala, yun ang ating anticipated mass, 4 o'clock sa hapon. Yun ay bahagi yun ng tradisyon ng mga Hudyo, yung anticipated. O kung gawagin natin kapag mga panahon ng dakilang pagdiriwang, ay yung iba pa yung iba, hindi ang tawag natin bigil. Yung bigil talagang medyo gabi. Pero hindi ba kaya kanilang nakita? Anong nakita nila? Si Jesus na muli na buhay. Yun ang kanilang nakasalubong. Kaya nga kung tusin, hindi lamang si Maria ang nakasalubong si Jesus, yung mga babae. At yung patuloy natin panyaya, ay sana rin makita natin yung pagsalubong natin kay Kristo muling nabuhay. Maraming pwede natin pagnilay-nilayan ay kahapon na binigyan natin ng pansin na dapat ay makaalis din tayo sa pagkapagod sa tabi ng dalawang magnanakaw. Sa Ebanghelyo ngayon, sa araw na ito, ay paalala sa atin natin na yung hamon ay pinahayag ni Jesus na
hindi lang dapat sila ang makakita kay Jesus na muling nabuhay. Ngunit ganoon din sa mga nananalig kay Jesus. At saan sila pinapunta? Sa Galilea. Napakalaki naman ng Galilea. Kasi probinsya po ito yung Galilee sa province. Hindi naman kasi laki siguro na natin. Mas malaki yung ating tusin yung Laguna. Mas malaki pa po ito. Maliit pa po yung Galilea. Pero ito yung probinsya pa rin. Yan lang. Kung sinabi ko halimbawa na pumunta kayo sa Pangil, saan sa Pangil? Pero alam na nila yun. Yung sabihin, bahagi yun na maaaring ang ipinahayaw ni Jesus tungkol sa kanilang palaging pagtitipunan. Kaya doon nila haharapin sa Jesus. At panguli, makita natin hindi ulit yung counter para pagsinungalingan na si Jesus ay muling nabuhay. At ano yung pahayag nito? Ninakaw ang bangkay ni Jesus. So ito naman yung pahayag. At sabi nga natin, yun ang ating pahayag. Ang pahayag naman ng mga Israelite din na ninakaw yung bangkay. Kaya bahagi yun na kuminsan dumarating yung pagkakataon na yun, sinusubin ang katotohanan. Sinusubin ang pagkilala kay Jesus na muling nabuhay. Kaya bahagi yun. Patay si Jesus. Hindi. Muling nabuhay si Jesus. Kaya bahagi mo yan na kung saan ay nandun palagi ang dalawang bagay na ito. Ang katotohanan at ang kasinungalingan. Alin ang totoo dyan? At sana makita natin na hilingin din natin sa Diyos kung lalo-lalo na ngayong panahon na ito. Sapagkat, sabi niya, lalo-lalo na kahit sa gitna ng technological advancement natin, ay sabi nga ay mas nakikita natin yung mas malalim na katotohanan, pero gawa na nakabagong teknolohiya rin natin, ay pwede rin ito pagsinungalingan. Bahagi yun. Kaya meron din yung tinatawag ngayong deep faith. Kaya nila gayahin na parang totoo ang isang kasinungalingan. Yan din ay sa pagdal ng teknolohiya. Kaya ang anumang uri ng makabagong pagtuklas ay pwedeng gamitin sa katotohanan o sa kasinungalingan. Pwedeng gamitin kung sino yung iyong ipapahayag. Si Kristo muling nabuhay o si Kristo nakapako sa krus. Kaya bahagi
iyo. Nasa kamay pa rin yun ng mga tao. Kaya ang patuloy namin paanyayahan ay yung makasalubong talaga natin. Sino ba yung nakakasalubong natin? Personal. Kaya hanggang ngayon, may sasabi namin, Father, pwede pa na manumpisaw sa cellphone. Lalo-lalo noong panahon ng COVID. Kasi may COVID. Gusto manumpisaw. Ay hindi ka naman pwedeng lumapit. Kasi nasa isolation. Ay nasa isolated chamber. Ay kung pwedeng cellphone. Sabi ng simbahan ay hindi pwede. Kinakailangan niya personal. Bahagi yun. Ang pagkilala sa muling pagkabuhay, sabi nga, maganda yung ating kultura, yung tradisyon natin ng salubo. Kasi personal yun. Hindi yun gawa ng technology. We have to experience ang muling pagkabuhay ni Yesu Cristo sa personal na kalagayan. Kaya yun ang sabi ni Jesus sa mga babae na nasimulo na sabihin nyo sa aming mga kapatid natin, pumunta sa Galilea. Yun yung personal. Ano na yung Galilea? Yung personal experience natin natin nakasalubong natin